Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 59 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang patuloy na naglalakad sina Arthur at ang kanyang grupo papasok sa madilim at basang dungsyon, unti-unting bumibigat ang tensyon sa hangin. Ang patak ng tubig ay lumalagapak sa sahig ng bato, lumilikha ng nakakakabog na katahimikan na tila nagpapahiwatig ng panganib. Si Braud, ang bihasang pinuno ng grupo, nagbigay ng babala na manatiling alerto. Si Lucas naman, habang minamasdan ang paligid, ay napansin na wala man lang kahit isang halimaw sa paligid, isang bagay na napakabihira sa isang dungsyon. Sang-ayon si Braud at sinabi niyang kakaiba ito. Ngunit bago pa man nila mapag-isipan ito ng husto, isang maliliit na batong pumalalaglag mula sa itaas ang gumising sa kanilang pagka-alerto. Lahat sila ay napatingala at gulat na gulat nang makita ang napakaraming nilalang na tila dambuhalang paniki. Ang tinatawag na Batrunners na biglang umatake mula sa dilim. Mabilis na kumilos si Jasmine, sumigaw ng iyuko, habang sinagip si Oliver mula sa isang Batrunner. Si Creole naman ay agad na pumwesto sa harapan, tinanggap ang mga atake gamit ang kanyang makapal na baluti, habang si Braud ay nag-utos na bumuo ng pormasyon. Si Oliver ay agad na gumamit ng mga mahika para palakasin ang depensa ng grupo gamit ang resilience at augmentation spells. Pinapalibutan na ng mga halimaw, nagsimula silang lumaban sa pabilog na pormasyon, pinapatay ang mga Batrunner na sumusugod sa kanila mula sa lahat ng direksyon, ngunit napansin ni Braud na walang saysay ang pagpuksa sa mga halimaw. Sinigawan niya ang kanyang grupo na itigil na ang pag-aksaya ng mana at lakas. Sa gitna ng laban, napansin ni Arthur ang isang dambuhalang pagsabog ng apoy na dumurog sa maraming halimaw. Agad niyang hinanap ang pinagmulan at nakita si Lucas na nagpapakawala ng Fire Cyclone spell. Galit na nilapitan siya ni Braud, hinablot ang damit at pinagalitan sa pag-aaksaya ng lakas. Ipinaalala niya kay Lucas kung anong klaseng dungsyon ang kanilang pinasok. Naiinis, sinagot siya ni Lucas na ginagawa lang niya ito para hindi na maubos ang lakas ng iba. Ngunit naputol ang pagtatalo nang mapansin ni Arthur na ang mga Batrunners ay unti-unting muling bumabangon, muling nabubuhay. Sa isipan ni Arthur, muli niyang inalala ang reputasyon ng dungsyon na ito, ang tinatawag na Dire Tombs. Isa itong lugar na kinatatakutan ng mga adventurer dahil sa mga nilalang na hindi na tuluyang namamatay, mga halimaw na walang mana course at patuloy na bumabangon kahit ilang beses pang patayin. Isa itong lugar ng walang katapusang laban at walang gantimpala. Kaya't pinabayaan na ito ng karamihan noon. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin sila sa kanilang misyon. Dinala sila ni Braud sa isang lugar sa dungsyon kung saan niya dati natuklasan ang isang lihim na lagusan. Iyon lamang ang pinakamalayong narating niya noong una, kaya't nagpa siyang bumalik kasama ang isang buong grupo. Wala silang katiyakan kung ano ang naghihintay sa ibaba, ngunit naniniwala siyang nasa ilalim ang artifact na dahilan kung bakit muling nabubuhay ang mga halimaw. Hiniling ni Braud kay Elijah na gumawa ng mga hakbang, at agad namang lumikha si Elijah ng mga bato na maaaring apakan paakyat sa susunod na palapag. Habang naghahanda na silang umakyat, sinabi ni Creole na basta't makuha niya ang patas na bahagi ng ginto mula sa anumang yaman na matatagpuan nila. Ayos lang sa kanya ang lahat. Ngumiti si Braud at sinigurong patas ang Haitian. Sa puntong iyon, pinatatag ng grupo ang kanilang loob. Ang mga panganib ng Dire Tombs ay lalong lalalim pa. Ngunit naroon din ang sagot sa misteryong bumabalot sa dungsyon na ito. Sama-sama nilang haharapin ang hinaharap sa kabila ng takot upang matuklasan ang katotohanan at makalabas ng buhay mula sa lugar na maraming iba na ang hindi na nakabalik. At dito nagtatapos ang chapter 59 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam!